Ma'am, kamusta po kayo? How are you? Okay lang, so far so good at well, anyway, ano ba? Okay lang. Okay lang tayo. Yes. Kasi alam natin, ako, masaya ako kasi kahit papano, yung taong bayan ngayon, nararamdaman ko ano yung ginagawa ng Pangulo para sa kanila. Hindi right, ba? right. Ma'am, can you give us can you give us siguro a sneak peek sa ano po ba talaga ang mga sinasabi ni Presidente behind the scenes pag napag-uusapan po yung ganitong corruption? Kasi kapag syempre nakikita ko namin yung polished, yung very polished and formal kumbaga. Pero behind the scenes po, ma'am, what does the President how does he really feel about what's happening? Hindi totoo ha, kapag kami nagkakasama, kami mga sa grupo, natatanong namin siya, talagang galit. Siya yung talaga nagsimula nito eh. Ayaw niya talaga yung nangyari, lalo na nung nangyari, sobrang baha. Sabi niya parang, ano nangyari? Di ba? Ang dami-daming flood control projects na sinasabing tapos na, or inumpisa na, or nagawa na. Pero bakit hindi naramdaman? Doon nag-start yun eh, except ang dami pang nasasabi mga kababayan natin na, ano nangyari sa flood control projects? So siya na mismo ang kumausap kay Secretary Bonoan, ano nangyayari dito, at talagang pinaiimbestigahan ito hanggang sa, yan, talagang sumabog na sa inis ang Pangulo. Kaya kailangan na siya naman ang mismo mag-utos na kailangan na to dahil mahiya naman kayo, yan ang sabi ng Pangulo. Right. Kasi may nakakapagsabi sa kanya, definitely may mga politikong involved dito. Pero hindi kasi pwedeng, alam mo yon, binulong lang, tapos magsasalita ka na agad sa podium, sasabihin mo, ito si ganyan, ito si ganyan. Hindi kasi ganun yung Pangulo eh. Ibang-iba sa nakaraan, na konting chismis lang, delikado na yung buhay ng tao. Hindi siya ganon. So kaya kinailangan niya pang isulong itong sumbong sa Pangulo at doon nakita ang daming reklamo. As of, kailan ba ako nag-report Wednesday? 12,000 plus na yung natanggap na report eh. So, ibig sabihin nun, Coach Jarrett, ang tao may tiwala sa Pangulo. Dahil doon nila sinusumbong lahat. Hindi totoo na para bang ito'y drama lang, optics lang. Ang mga nagsasabi ng ganyan, Coach Jarrett, yung mga tipong walang alam kung paano ba talaga mamahala. Ang alam lang ay manira. Imagine mo, ang Pangulo ngayon, kahit tamaan yung kanyang administrasyon, dahil ang pinauna niyang imbestigahan, Coach Jarrett, itong 2022 to 2025. Yun nga po, yung panahon niya. Right, oo. Diba? Pero hindi maiwasan eh. Dahil talagang nakikita kung ano yung nangyari nung nakaraan. Doon umuusbong eh. Sino ba nag-start ng sinabi na kailan kayo nag-start sa flood control projects? Ang St. Gerard na mga Diskaya. Anong sinabi niya kay Senator Bato? 2016. Right. Hindi maiiwasang hindi iyon maimbestigahan. Kasi doon sila na mayagpag. Hindi ba? At tandaan natin, ito Coach Jarrett, ito naman ay nasa news. Nag-report naman ang dating Pangulong Duterte ng 13,917 na completed flood control projects. Hindi ba? Kung ganun kadami yun at naging successful yun, matibay, hindi substandard, hindi ghost projects, at least naramdaman naman sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Bakit hindi naramdaman? Kahit sa Davao City, hindi na tayo lalayo kasi sila naman yung parang nagsasabi na wala ang kwenta yan, drama lang yan, sarswela yan, okay. Anong nangyari sa Davao City? Bakit bumapahapa hanggang ngayon? So, ang hirap kasi magsabi na itong pag-iimbestiga, pinapaimbestiga ng Pangulong Marcos Jr. ay drama lang. Right. Ano gusto nyo? Walang gawing aksyon? Ganun ba gusto nyo? Para wala na lang mabulgar? Para happy-happy forever? Mahirap yon. Right. And siguro po, Yusek, one of the criticisms na ibinabato sa Pangulo napakabagal daw. Bakit kailangan pa bumuo ng komisyon, etc. Ma'am, can you give us an overview po of bakit napaka-importante po nung case build-up? Lalo-lalo na po dito sa kaso po ng flood control. Yes, we're talking about funds here. Pwede magkaroon dito ng kaso ng plunder. Tandaan natin, ang dami-dami na nga minsan ebidensya against the politicians. Na-acquit pa eh. Right. Hindi ba? Correct.
Coach Jarrett, hindi pwede talagang mabilisan to. Ilang dokumento ang pag-aaralan. Tingnan nyo. Nung nakaraan lang, di ba hindi makita nila Senator Lacson kung nasa yung 600 million na di umanong ibinaba na link kay Senator Joel Villanueva. Di ba hindi agad makita? Until nakita nila saan program funds. So, hindi pwedeng isang araw lang talaga. Talagang bubusisiin mo yan, titignan mo yan, nasaan ba yan, anong ginamit na materials, especially ang mas mahirap. Kasi ang mas madaling imbestigahan, Coach Jarrett, Ghost Project. Kasi wala, makikita mo agad, wala. Diba? Ang mas masyadong matechnical, kapag kami itinayo, doon tignan, substandard ba gamit niyan? Kasi ang tatlo lang yung pagbabatay ng Pangulo eh. Diba? Saka ng, well, anyway, ICI na ngayon. Una, existing ba? Una yan eh. Unang criteria yan eh. Sa pag hindi existing, wala na, sigurado na. Na yon, may kaso na yon. Kung existing man, operational ba? Diba? Right. Gumagana ba? Nagwo-work ba? O tinayo lang? Diba? Pangatlo, effective ba? Kasi kung tinayo, nag-ooperate, operational, pero hindi pala effective, mas bumabaha, o di palpak pa rin yung gumanon. So yun yung tatlong kriteria na dapat tignan. Kaya hindi pwedeng sabihin na ang bagal. Coach Jarrett, right. Mabagal pa ba yung ginawa ng Pangulo nung wala pang ICI? Anong ginawa? Napalitan agad si Secretary Bonoan. Yeah. Pangalawa, anong ginawa ni Secretary Vince? Diba? Kinakailangan na ma-freeze agad. Nagkaroon agad ng freeze order. AMLAC, meron ng freeze order doon sa mga tao na maaaring involved sa Bulacan. Right. And, ano pa? Diba? Marami nang tinanggal na di umanong involved na mga engineers sa DPWH. Mabagal pa ba yan? Kaya ang tanong natin, bakit nung nakaraang administrasyon ba, ano bang ginawa? That's a great question. Nanatili naman yung sekretary nun, di ba? Nanatili yung sekretary nun ng DPWH. Senador pa ngayon, Yusek. Right. Oh, di ba? Hindi ko sinasabing may kasalanan si DPWH, then DPWH Secretary Mark Villar. Hindi ko sasabi. Pero, anong nangyari? Yun ang tanong natin. Anong nangyari? Yun nga po, Yusek parang ang isang nagiging point of debate is yung previous administration, maraming ginawa daw, quote-unquote, maraming ginawa, at lahat ng ito ay lahat ng nangyayari ngayon ay dahil sa Marcos administration because ngayon natin na-experience. So, ano po ba talaga, Yusek? Is it really, is the previous administration, is the present administration rather, just shifting the blame sa previous administration, or ito po bang na-experience natin ngayon ay resulta na nung kapabayaan na nung nangyari pa noon na-experience lang natin ngayon? Tingnan natin. 3 taon pa lang ang Pangulo. 2022, hindi pa yata nag-iinit yung upuan ng Pangulo. Umulan eh. Right. Bumaha. Correct. So, bumaha ng August 2022. Ibig sabihin, kasalanan na ba ng Pangulo agad dyan na bumaha? Diba, tingnan nila yung history. Diba, tingnan nila yung mga records. Nung pag-ulan, halimbawa, sabihin na natin, 6 na buwan na. Halimbawa lang 6 na buwan na ang Pangulo sa pagiging presidente. Pag bumaha, kasalanan niya agad. Ngayon pala, nung pala siya nag-i-implement ng kanyang mga projects. So, hindi pwedeng takasan na nakaraan. Yung duming iniwan nung nakaraan, hindi pwedeng takasan nila. Dapat ipaalam din to sa taong bayan. So, wag sila magmalinis. Kung totoong malinis sila, pakita na lang nila yung 13,917 na flood control projects. Right. Ipakita nila kung gumagana. Yun lang naman. Kung gumagana lahat, at tandaan natin, Coach Jan, mismo, noong 2020, inamen ni dating Pangulong Duterte, noong dating administrasyon, puro sila ghost projects. Right. So, paano ba nila i-deny ito? Okay, in ghost projects, o anong ginawa ng Pangulo? Wala. Yun lang na tanong. Anong nangyari? Right. And Yusek, I guess it's rin parang nandiyan na rin tayo sa punto na
parang hindi na natin masyadong tinitignan whose fault is it for now. Parang ang gusto na lang muna natin magkaroon muna ng hustisya. Yes. Saan muna tayo dapat tumingin? No? Maliban sa pagbibigay ng hustisya, dapat mas maagarang matrabaho ito. Diba? Kasi hindi tayo, wag sanang sakyan ng iba. Wag sanang sakyan itong issue na to para magpapogi lang. Hindi yun yung gusto ng Pangulo. Di ba? Hindi pagpapapogi lang, kaya kayo na-assign dyan, o kaya kayo yung nag-iimbestiga dyan, hindi para magpapogi. Dapat may mangyari, may aksyon. Right. At masolusyonan yung problema sa baha. Hindi pwedeng puro ano lang tayo. Puro optics. Pasalita-salita. Dapat action. Action! Hindi bakasyon, Jared. Yan ang dapat yan. Yusek, sawa na tayo sa mga optics Kumbaga, tagal na nating nakikita na puro optics and then all of a sudden, umulan lang ng konti. For example, I mean, yung sa Davao City, I mean, not that I'm kontra sa papamilya na yon, but it's really a fact. I mean, kapag umulan doon, recently lang po, di ba, Yusek, 4 ang namatay. And then, as in real, para siyang, it's a raging river going through the metropolis. Yes. Yusek, how would you answer people na sinasabi nila, humuhupa naman yan? Lahat naman humuhupa kasi Metro Manila humuhupa Yun ba yun? So kung humuhupa yan, di dapat wala nang gawing flood control projects. Hindi yun ang solusyon. Ito may nabasa tayo kamakailan, Coach Jared. Ayoko naman i-single out yung Davao. Kaya lang, syempre, kasi sila yung medyo maingay. So, minsan titignan mo, ano ba nangyayari sa inyo? Kasi, parang, ang problema, ang kasalanan, ay ngayong administrasyon lang. Pero, hindi ba sabi, walang ghost projects dun. Okay, good, di ba? Sa Davao, okay na yan. Walang ghost projects. But you have to prove that. Bakit kasi bumabagyo pa? Bumabagyo pa? Ba't bumaba pa? Right, di ba? Pangalawa, ano sabi ng engineer doon? Recently lang. They need a long-term solution. Maraming dapat gawin sa Davao City. Di ba kung meron ng ginawa dati, dapat wala ng problema ngayon? Right. Bakit kailangan pa yung long-term solution ngayon? Di ba? So, nasa na nga yung proyekto? Kung meron man, yung 51 billion ba, sapat para mapuna ng problema sa Davao City? Bakit may kailangan pang long-term solution kung sagot na dati to or na-resolba na during the time na 6 years ang pagiging presidente ni dating Pangulong Duterte, 6 years sa pagiging mayor ni Sara Duterte, tapos ilang taon na naging representative si Pulong Duterte. Parang I think that's enough para masolve ang problema sa Davao pagdating sa baha. Right. Yeah, matagal na silang nandun They've been there for the longest time. Meron tayong nakikita. Anong sigaw? Sabi ng sigaw? Bring FPRRD home. Meron pang ganon. Okay. BBM resign. Anong connect? Anong connect sa sentimiento para sa korupsyon? Right. Diba? Masyado malayo. Kung ito, yung iba talaga na para makabayan, yung iba, may legit may mga legit na talagang magsisigaw ng kanilang sentimiento at yun yung welcome sa Pangulo kasi talagang karapatan nila na ibigay or isabihin ang kanilang sentimiento. Pero, kung ang goal lang nung iba para pabaksakin ng gobyerno, ay hindi ito ang tamang venue nyo. Hindi ito ang tamang okasyon para sa inyo. Gumawa kayo ng sarili nyong okasyon. Kasi ang panawagan dito about corruption. Hindi against PBBM. Nilinaw naman ng iba yan ng mga naglihiti mo magpo-protesta So, wag nilang sabayan. Kasi 'di ba yung iba kasi hindi makakuha ng mga magpo-protesta. Parang iilan lang yung tinatawag nila pagka sinabing BBM resign. Konti lang. So with this, dahil nga against corruption, baka sabayan nila at magdala sila ng kanilang mga placard at sabihin na BBM resign. So, yan ang ingatan ng mga magpoprotesta na may lihitimo na adhikain. Yeah. Yusek, question po, is it inciting to sedition? Kasi kahapon, nag-iikot po ako sa social media kahapon, may nakita po akong live stream ng 3 individual
At sinasabi po nitong tatlong individual na to na huwag kayong pumunta sa Luneta, pumunta kayo sa Krame at kumbinsihin ang mga sundalo na pabagsakin ng administrasyon. Yes, that's inciting to sedition. Pero pag nanggulo na sila dyan, at yan ang sinisigaw nila yan, pwedeng sedition yan. Kasi may action na panggugulo. Kasi po, Yusek, yun yung yun yung and unfortunately, this is coming from yung mga social media acolytes nung mga previous administration. Ito po siguro being hampas lupa lamang naman at wala pong alam sa nangyayari sa loob. Dapat po ba kaming kabahan na mayroon pong posibleng agitation happening within the ranks of the AFP? Walang nakikitang ganyan na dapat katakutan kasi maski na yung mga militar, uniform personnel, ayaw din naman talaga nila sa korupsyon. Right. Diba? Pero hindi ayaw nila sa Pangulo. Uy, magkaiba yun. Right. Ilan lang ang may ayaw sa Pangulo. Itong mga ayaw na to, may gusto silang iluklok. So yung sasalita nila na ganyan, na pababain, bibagsak ang gobyerno. So, ano ang motibo nila? Anong motibo nila? Sinong gusto nila iluklok? At yung iluluklok na yon, may personal interest sila doon. Right. May personal interest sila doon para sila makinabang dahil hindi sila nakikinabang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga yung isa dyan dahil hindi na pagbigyan kung ano-ano sinasabi. Right, I was about to go there, Yusek. Papunta na ako dun sa tanong na yan. So, paano po, I was about to go to the Chavit Singson press con. Is there an initial reaction from Malacanang regarding that? Or meron po, wala. Sasagutin po ba? Hindi na pag-usapan. Bakit? Wala sa radar niya siguro wala sa radar. Pero syempre sa lawyer ako, as a citizen, nakita ko yon. Right. Pero parang wala siya. Hindi siya ganon, paano ko masabihin? Baka magkamali ako, wait ha. Sige, kasi hindi siya nabanggit. Walang napag-usapan about him. So, ang focus po talaga ng Pangulo right now is really resolving, resolving the flood control issue. And, kasi kanina lang pumunta siya sa isang ospital Right. Diba? So, yung mga ganong klase ng mga panawagan na alam mo naman kung ano yung interest, hindi siya masyadong importante sa Pangulo. Right. Ma'am, iba po ako ng konti, no? Di ba kanina nga po nagpunta ng ospital si Presidente. And he said na ibabalik daw yung 60 billion na surplus funds, if I'm not mistaken. Ibabalik na raw po siya sa PhilHealth. Meron pong kumakalat sa social media. Ang sinasabi nila, ito raw po ay admission na kinurakot yung unang tinanggal na 70 billion. Ano po yung what's your take on it po, Yusek? Alam ba nila yung word na kurakot? Diba? Hindi ko alam. Tandaan natin, yung 60 billion na nauna, ginastos yan doon sa mga heya, yung hindi nabigyan pa ng ayuda nung mga yung mga frontliners nung panahon ng COVID-19. Oh my God. Hindi na bayaran. Shucks. Hindi na bayaran. Simula pandemic. Totoo. Doon ginamit yung iba. Kaya wag silang magmalinis na kinurakot. Talungin nyo yung ibang mga yung heya. Yung mga frontliners na hindi binayaran. Nakatanggap sila ng bayad because of that. Ito po yung health emergency allowance. Tama po ba? Yes. Ang tagal na nun, Yusek. Ngayon lang nabayaran. Nabigyan sila. Kaya yung iba nakatanggap na. Well, I hope sana nakatanggap na lahat. 'Di ba kasi merong yung isang tranche hindi na nabigay But sana nabigay lahat. Hindi yun kinarakot. 'Di ba? So, naibigay na yan. Kaya nga sabi dati ni Secretary Ralph, na ibayad na sa ibang obligasyon para ang hirap ibalik. 'Di ba? Wala, singilin. Pero because of that, the President did not even await kung ano magiging resulta ng Supreme Court decision. Di na yan. So ito na po, kasi kailangan, kasi imagine meron tayong zero balance billing na proyekto. So talagang ibigay lahat ang tulong sa PhilHealth at ibigay ang tulong na to sa tao. Yan ang gusto ng Pangulo. Hindi niya na yung hinintay.
So, pero hindi ibig sabihin kurakot yun. Bago kasi magsalita, the problem with them, ako guilty naman dyan din, Coach Jared. Kasi at that time na wala pa ako sa palasyo, di ko talaga naiintindihan kung ano yung, bakit kailangan ibalik yung 60 billion. Yung pala kasi may mga proyekto, kasi at that time hindi naman nagagalaw yun. Hindi siya yung parte ng mga, ng funds na dapat na ibayad kung magkakasakit yung mga kapwa natin Pilipino. Right. Hindi siya nagalaw. More than that. So sabi dito, since hindi ito nagagalaw, na dyan lang, natambay lang siya, ilabas natin, igamit natin sa iba. Pero ang dami pang natirang amount. Okay. So iba lang kasi yung dating doon sa naghihiring pag sa Supreme Court. Sabi ko, how I wish na na-explain itong mabuti nung ni dating OSG ni Solgen dati. Yeah. Maynard Guevara. Yeah. Kasi it's too technical yung mga word na reserve funds, savings, na hindi ko kasi masyado nandinig yung iba. Kaya lang kasi para bang, bakit ganito? Bakit may ganito? Pero yung insurance na yun kasi, parang ganito hindi ako nagkakamali pa dapat this amount let's say mga 200, anong amount din sinabi? Basta malaki. Yung pagkakakompute na yun, diba parang insurance yan yung pagkakakompute na yun, hindi naman lahat ng tao, ng buong tao ng Pilipinas, sabay-sabay magkakasakit. Right. Opo, parang hindi lahat ng tao kasama lalaki, manganganak. Ganon kasi ginawang computation doon sa habang naghihiring sa Supreme Court. So, di ko alam kung na-explain itong mabuti, na talagang wala namang maaapektuhan na benepisyo sa taong bayan. Kaya lang, syempre, para mas lumawig pa ang tulong sa PhilHealth sa taong bayan, nagdesisyon ng Pangulo. Yusek, pwede po ba akong magtanong ng galing sa chatroom? Okay lang po ba? Sure. Opo. May question po kasi dito. Coach, saan nang galing yung 60 billion na ibinalik sa PhilHealth? Saan daw kinuha? Ngayon, okay, wala pa akong detalye ha. Kasi kaka-announce pa lang niya kanina. Okay? So, ang pagkakadinig ko, ayoko lang magkamali, yung natipid. Yung matitipid from the DPWH. So, ayoko, baka magkamali ako, wala pa akong detalye. Savings from the DPWH. You must save. You must save. Right. So, ibalik na lang. Parang gano'n. Pero, please, kailangan ko pa ng detalye dito dahil kaka-announce niya pa lang kanina umaga. Oo nga po Kasi po, I was about to ask, kung paano po mangyayari yung transfer because it's DPWH to PhilHealth, di ba po cross-boundary? Hindi, wala pa naman propose pa lang yun, di ba? May matitipid kasi siyang amount propose pa lang for the 2026 diba, budget. May propose doon sa sa DPWH. So, meron pang mga amount doon, di ba? May mga amount doon na hindi pa nare-release. Right. Tama. So, hindi pa siya nare-release. Wala ring saro doon. So, pwede. Pero, it's too technical for me to explain. Siguro I will ask also DBM how to do that. Let's talk about yung angulo naman po ng accountability. Ano po yung plano ni Presidente moving forward? Kasi po nakikita po namin, sinasabi niya na galit siya, gusto niyang merong maging accountable. But what are the concrete steps that he did and he is going to make to hold these very greedy people accountable po? Disgusting and greedy people accountable po. Dito po unang-una, siyempre, nasa ICI na kasi ngayon. Pero siyempre, ang nais ng Pangulo, especially nung wala pang ICI, talaga mapanagot kung sino yung dapat mapanagot. Hindi ba? Hindi lang yung mga kontraktor. Pati yung mga politikong maaaring maging sangkot. Pero siyempre, ang gusto ng Pangulo, kumpleto ng ebidensya. Hindi ba? Katulad niya, nag-i-investigate si Senator Lacson. Magaling yung pagkakagawa ni Senator Lacson kung paano siyang mag-preside, di ba? As chair. Kasi, unang-una, walang singit-singit. Mukhang hindi na magagalit si Senator Raffy Tulfo. Dahil naiiwan sila, dahil hindi sila nakakapasok, dahil ang daming sumisingit. Correct. Di ba? Di ba? Bigla niyang, nung sumisingit si Senator Joel Villanueva. Yeah. Oops, you have your time. You can have your time. It's not yet your time, di ba? Di ba? So, naiwasan yung singit, so hindi matagal. And at the same time, di ba, fair. Dapat ganon. Yun din ang gusto ng Pangulo, fair.
Kung wala sa dokumento at walang konteksto, hirap agad paniwalaan. Hindi pwedeng magturo lang. So, dapat may ebidensya. Now, sabi nga ng Pangulo sa kanyang kapihan, nung nasa Cambodia, marami talagang gumagamit, di ba? Mga picture. Totoo naman. Kahit naman sa akin ngayon, mga Coach Janet, may mga nagpapapicture, pero syempre, di mo naman alam din kung ano yung buhay nila, di ba? Right. So, pwedeng maging ebidensya, kunwari, para kunyari close, pero in fact, hindi pala kasi nagpa-picture lang. But, sa accountability, basta po makumpleto lang yung dokumento. Right. At ang ICI na po ang magre-recommenda niyan kung dapat kasuhan. Ito lang sa atin. Dapat hindi dapat mamatay yung init ng damdamin, lalo na sa prosecution at lalo na sa mga witnesses. Dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Bakit? Habang minsan kasi pag tumatagal, di natin alam kung nagkakausap-usap, nagkakalagayan, di natin alam, biglang lumalabnaw yung ebidensya. So kahit anong gawin ng prosecutor, let's say from the ombudsman, state prosecutor, hihina ang kaso because yung ibang mga witnesses biglang lumalabnaw. Right. Diba? So, hindi na po kasalanan ng Pangulo yan. Kung yung ibang mga witnesses, tatakutin, kaya nga may witness protection na program. But still, di natin alam, yung damdamin ng ibang tao, biglang bumabalikwas. Diba? Minsan natatakot. Biglang diba? Natatakot, o nabayaran, or parang sa tagal ng hearing, tinamad na. So, yun, sana yung init ng damdamin ng tao, huwag maging nigas kugon. Kung nandiyan na at may alam po kayo at kayo talagang witness, hanggang dulo sana tapusin nyo. Right. Kasi hindi na mapapanagot ng Pangulo yan kung ang mga witness din naman biglang lalabnaw Yeah. Yusek, speaking of witnesses, alam naman po natin na right now meron dalawang dalawa na forward as witness or potential witness. One is the group of the Diskaya and the couple Diskaya, and another is Bryce Hernandez, who, kung titignan po, ako, base lang sa observation ko na bilang hampas lupa, at yung kay Bryce Hernandez kasi nakikita sa GAA. And the other one, but, ma'am, feel free not to answer because of your position as the presidential spokesperson. But meron po bang mas credible sa dalawa, or are they equally credible sa inyo pong personal opinion? As a lawyer, hindi as press officer. Nung tinake up ko to sa live stream ko, ayoko naman, hindi man tayo bias, pero kasi nung nakita ko yung statement ng mga Diskaya, ang feeling ko, kulang. Pero hindi ko sinasabing, hindi totoo yung sinasabi nila, ha? Kulang. May in-skip. Meron parang may pinroteksyonan. Nawala yung ibang taon Kasi they said, 2003 sila nag-start. Diba? Right. Tapos, ang sabi nila, nahikayat sila ng kaibigan nila na sumama sa parang project ng DPWH. And after that, naloko sila. O tanong dito, naloko kayo o niloko kayo sa pera? Nagdemanda ba kayo? May mga ganun, di ba? Nagdemanda ba kayo? Right. Tapos, meron kayong mga kausap. O anong usapan nyo? Di ba? Bakit parang tumalon sa 2022? Doon sa 2016 to 2022 ba, wala bang nangyaring magic? Di ba? Bakit kayo nakipag-partner sa CLTG? Yung firm, no, na pag-ari ng tatay ni Senator Bongo. Meron ba kayong mga projects noon na kumpleto nyo? Magkano yung kinita nyo together with the CLTG? Diba? Di ba may mga delays kayo noon? Ba't kayo na blacklist? Paano kayo nakabalik? Di ba? So, bakit dumami yung pangalan? Ang dami yung opisina. Lahat ba ng bawat kumpanya yan may isa-isang opisina? Di ba ilan? 9? 9 companies, right? May kanya-kanya ba siyang opisina?
na katulad ng St. Gerard na ganun kalaki? O dapat sa bawat opisina nyo ba, may sarili kayong empleyado? Di ba? Meron kayong sariling mga machine? Dapat may kanya-kanya yan kasi iba-iba kayong personalities eh. Correct, diba? correct. O bakit parang wala doon sa kwento? Di ba? So bakit kayo namayagpag? Unang-una, bakit kayo namayagpag noong 2016? Kayo yung number 1 contractor ng panahon ni dating Pangulong Duterte. At meron pala akong isang gustong i-correct minadinig kasi ako eh. Parang isang vlogger na sabi niya, parang nagko-concentrate lang sa 10 years. 10 years 10 lang. years Na para lang, bang ang gustong palabasin panahon lang ni Pangulong Duterte. Siyempre including ito, no? Para bang nag-focus. Actually, kung babasahin niya mabuti yung batas, lawyer naman siya. Okay. Nakalagay doon, to prioritize. Hindi sinabi solely dun lang. To prioritize those projects. Diba? For the past 10 years. Bakit? Bakit yun yung ipaprioritize? Kasi nandun pa yung records ng COA. I see. Yun. So yung Kaya COA yung po ang pa-prioritize. consideration. Right. Diba? Minsan abogado, hindi nag-iisip eh. Oh my God. Makapanira lang. Magsasalita pang ganyan para bang Duterte lang ang mga ina-isolate or sinisingle out. Nakalagay naman doon to prioritize. Okay. Kung tungkol sa pera, ako ng pera, tama. Wala naman tong walang prescriptive period. Kung kaya ng mga mag-iimbestiga hanggang diba? Kung kailan nag-start ng flood control projects, edi hanggat, diba? Hanggat kaya nilang imbestigahan, di maiimbestigahan yan. Yeah. Pero, sa dami ng problema na yan, may kailangang i-prioritize. Right. Diba? Kailangan i-prioritize. Yun lang yun. Kasi, alam mo, makapanira lang sa mga vlog nila. Correct. Di nila intindihan bakit 10 years. Bakit ang priority? 10 years. Kasi nandiyan pa yung COA report. Nandiyan pa yung records ng COA. And Yusek, I mean, kung gusto lang talaga nilang targetin the previous administration, bakit isama pa yung 2015? Bakit isama pa yung current administration? If it's targeting a single administration. So I don't think it makes 10 sense. 10 years na eh. Yeah, 10 years. Eh di kung may makita si dating Secretary Babe Singson, sa panahon pala niya, mayroon ding ghost projects. Eh di imbestigahan niya, ipasok sa 10 years. Diba? O kung mayroon mga maanomalya sa Baguio City, unahin na yung Baguio City o kaya unahin yung Davao City para hindi mapagbintangan DDS. Right. Diba? And actually, ma'am, now that we have the ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, I really appreciate po yung pagbuo ng ICI na yan kasi nagkaroon ng structure yung investigation. And hopefully, it will lead to the prosecution of yung mga individuals na kasama sa sindikato na to or conspiracy na to. Ma'am, question po. Siguro, para po, how confident should we be? Kami pong mga observers, mga citizens, how confident should we be sa trabaho po na gagawin ng ICI? Are we guaranteed that there is gonna be people na will be held accountable dito sa flood control scam? Oo, the way I see it, nandiyan si Secretary Babe Singson, si Justice Andy Reyes, si Ma'am Rosana. Wala namang mga kulay yan. Diba? I cannot speak for Mayor Magalong. I can't speak for him. Kasi politiko siya. But I believe naman ayoko kasi baka wala akong masasabi kay Mayor Magalong. Although sabi niya naman ay hindi siya mamumulitika. Diba? Pero kasi hindi ko siya pwedeng isama doon sa miyembro kasi hindi siya miyembro. Yeah. Outsider siya. Oh yeah, special advisor kasi siya. Special advisor siya. Advisor siya. Diba? So kung meron man niyang gagawing desisyon, pwede siya mag-suggest, pero ang desisyon sa member. Right. So, kaya hindi ko pwedeng isama si Mayor Magalong na sinasabi mo na are we guaranteed na may masasampahang kaso ng mga politiko or sino man na pwedeng sampahan. With the three members
ng ICI, nandoon yung tiwala ng Pangulo. Na talagang magiging independent talaga sila. Hindi kasi makikialam ang Pangulo sa pag-iimbestiga nila eh. So this is really truly independent talaga, as in hands-off si Presidente. Walang politiko dun eh. Walang politiko dun sa tatlo. Diba? Walang politiko sa tatlo. So, kaya nga I cannot include Mayor Magalong. Una-una kasi mayor siya. Pangalawa kasi, kaya hindi siya lead investigator kasi bawal. I mean, hindi siya pwede sa Constitution, hindi siya pwede sa local government code. LGU code. Yeah. Kasi, dapat full-time siyang mayor. Hindi naman siya hindi siya what you call this, hindi siya ayaw i-abandon yung kanyang pagiging mayor. Gusto niya pa rin maging mayor. So, hindi siya pwedeng maging investigator. Talaga. As in. Diba? Pat advisor, yes. Yeah. Pero, kasi mako-question yun. Mako-question yung pagiging investigator niya. Diba? So, special advisor. Kasi kung lagi siya dito, halimbawa lang ako nakikita ko sa lawyer, hindi na para as press officer. Diba? Kaya siya kinuha ng Pangulo bilang special advisor because ayaw niya namang mag-full-time. At pag hindi siya nag-full-time, syempre, mape-prejudice naman yung ICI kung hindi full-time ang gagawin dyan. Right. Sa trabaho. Dahil ayaw niyang magbitiw as mayor. 'Di ba? So, kung as mayor siya, full-time siyang mayor, advisor lang talaga yung pwede niyang maging papel. Correct. Sa ICI. So, kung sino man yung mag-i-investigate dyan, call pa rin niya ng ICI. Kasi, hindi pwedeng magdalawang papel ang mayor tapos parang full-time investigator. Kaya hindi siya hindi ang designation niya is or what they call ang tinawag sa kanya is special advisor. So I cannot speak for him. Diba? Kaya tatlo lang ang sinabi ko na independent yan. Right. But as far as those three, ma'am, kami po bang citizens, can you confidently say sa amin pong mga citizens na you can trust these people, they will bring this to its logical end? Yes, matatalino yung mga yan. Una, isang Supreme Court Justice. Yun na nga. Yung isa, engineer. Hindi lang basta engineer, di ba? Yung isa, accountant na talagang, kumbaga, mas malalim ang pagiging accountant niya. Talagang bubusisian ang records niyan. Kompleto si Kados to eh. Di ba? Right. Kaya, they can expect, di ba? Independence from these people and that they definitely will hold everybody liable based on the facts and records that they would receive, no? Pero dapat, siyempre, credible, right. na mga facts and witnesses as well. Yeah. Yusek, one last question bago po kita bitawan. Alam ko pa sabi niyo kasi kanina, 10 minutes lang. Pero we went beyond 10 minutes. Hindi ko po kasi nabasa doon sa EO. But meron po bang power ang ICI to recommend legislation sa atin pong mga legislators on how we can avoid yung future occurrences, future flood control scams, and all of that? Kasi po kanina nakwento ko sa mga viewers po natin na meron pong isang Supreme Court case exactly the same as this one. 1977 pa po. So it seems this has been a perpetual and pervasive problem po dito sa ating DPWH. So is the ICI also empowered to recommend legislation sa atin po mga legislators to finally put an end po to this kind of corruption? Actually, meron kasi doon na provision na sinasabi na the ICI can exercise such other powers incidental to and necessary to its fact-finding and investigative functions. So, kung lalawakan natin ang pang-unawa natin, napaka-broad nun. Right. Kung sa pag-iimbestiga mo, di ba? Kung sa pag-iimbestiga mo, nakita mo to, and you think ito yung kakulangan, I think, recommendation naman, everybody naman can recommend, kahit tayo can recommend eh. Diba?
I think Right, pwede naman. Hindi naman restricted na hindi sila pwedeng kumilos ng ano. Especially kung marami naman sila nakita na maaring ikagaganda or magiging mas malawak pa yung batas natin para ma-avoid yan. Right. Kasi po iniisip ko, if kung nandiyan yung sistema, forever natin problema yung ganitong klaseng scam, flood control scam. Actually, ganito yan eh. Kahit anong gawin mong batas. Kompleto naman tayo ng batas, plunder. Right. Merong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Diba? Meron tayong Anti-Money Laundering Act. Halos kompleto na nga tayo para masawata ang corruption na to. Diba? The problem is, humahanap sila ng butas para makagawa pa ng krimen. Loopholes. Oo. Siguro, okay, kaya nga nandiyan yung mga mambabatas para gumawa ng mga bagong batas kasi minsan nagle-level up ang korupsyon. Right. Nagle-level up, di ba? Pero, ang problema kasi I think ay hindi naman basta batas lang. Ang problema yung mga tao. Right. Yung mga nauupo sa posisyon. The problem is, mga butante din. Okay. Yeah. Sorry ha, pero Tayo rin pala. tayo din, 'di ba? Kasi ako binoto ko si Pangulong Duterte dati, 'di ba? Binoto ko siya. Pero tayo din 'di ba dapat tayo na matuto na mangilatis ng totoong mamumuno. Hindi ba? Huwag tayong pumili ng mga politiko na walang alam gawin ngayon kung hindi manira ng gobyerno. Pero wala naman sinasuggest na anumang question sa ikagaganda ng kinabukasan ng bayan. Diba? Ang daming ganon, puro daldal. Ito ganyan, dapat ganyan, si PBBM ganyan. Wala namang masabing question. Tapos iboboto nyo pa? Tapos ina-idolize nyo pa? Ano natulong sa bansa for the past 3 years? Ano natulong ng mga ito na walang ginawa kundi mag-ingay? So, wala namang suggestion. At kung may suggestion man, ayaw daw ibigay sa Pangulo. Kung may suggestion nga. Minsan magbigay ng suggestion, Illegal. mali. Illegal? Walang sense? Right. Diba? Walang alam. Kahit matagal na naging politiko, walang alam. Mahirap yun. Hindi dahil popular lang, iboboto nyo. Huwag ganon. Right. Yusek, ito po, meron pong question from our audience. Hindi raw po ba natatakot yung families ng ICI and are they protected po? Of course. Unang-una, nag-iimbestiga lang naman sila, ba't naman sila matatakot? Di ba? So, kung mga witnesses nga pwedeng bigyan ng protection, sila pa ba na nag-iimbestiga? Of course, kailangan silang bigyan ng protection. Pero, lahat naman daw sila, lahat na napagbibintangan, malinis. Di dapat hindi sila katakutan kasi malinis naman sila. Correct. Malinis naman Malinis naman sila, sabi nila. Diba? Oo. Ang dami-dami lumalabas na video, malinis daw sila. Correct. Oo. Humuhupa naman daw ang baha sa lugar nila, ma'am. O, ganun ba? Anyway, ma'am, I really appreciate you dropping by and sana po magtagal pa po kayo but alam ko po may mga lakad pa po kayong gagawin. But so ma'am, before we take a break, meron po ba kayong parting words po sa atin pong audience na nanonood ngayon? Ito lang ang parting words natin, no. Uulitin natin kung ano yung sinabi ng Pangulo. Ang Pangulo po, nirerespeto po ang human rights, ang karapatang pantao, lalong-lalo na yung inyong freedom of expression, ang inyong freedom of assembly. Hindi niya po yan tututulan. Basta lamang po ay lahat po ng gagawin niyo sanang action ay naaayon naman po sa batas. Hindi po ba? Kung meron pong karapatan, meron din naman pang obligasyon. At mag-ingat lamang po at dahil baka nga po kayo magamit ng mga ibang tao na iba ang naisin at ang gustong iluklok yung kanilang personal na interes. So mag-ingat lamang po kayo at magdasal po tayong lahat upang matulungan natin ang Pangulo at ang gobyerno na talagang masawata itong korupsyon. Siguro hindi man talagang buong-buong prevent, but at least sa initial na ginawa ng Pangulo na ito,
nagbukas ng isip sa atin na ganito na pala talaga kalawak ito. At maraming salamat kay Pangulo dahil kung hindi niya to sinimulan, Coach Jarrett, hindi ito mabubuksan. Right. Mamamayagpag pa rin sila. So thank you sa Pangulo natin. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat